Sinasabi nilang ganon yan. Ano yan? Tujok ba yan? Sino bang nagturo sa inyo niyan? Don't panic, it's organic. Welcome ulit mga bossing sa ating channel. This is Jamir Goldfish. Ito pala yung unang breed natin na ST. Si Nori yung black, tapos si Yamato yung Sakura white. Inbreed yan. Galing yan kay Boss MFL Goldfish. Super late lang yan dati, tapos tayo din nag-groom. Tapos brinid din natin sila. Material grade sila. Yan si Yamato, kita nyo yung fault niya sa caudal. Si Nori naman, hindi ganun kaganda yung caudal niya, tapos yung anal pin niya may issue. Ito yung anak nila. Ayan yung mga na-select natin no, na may material grade at saka potential grade. Ang topic natin ngayon, bossing, kung paano ko grinom yung anak nila na potential grade na si King. Ito yung ginagamit natin na high quality pellets. Yan, pinaghahalo-halo ko lang yan. Tapos bababad natin sa custom mix. Pure pellet yung ginawa nating grooming style kay King. Ito si King nung January. Almost 1 month and 2 weeks old na siya dito sa video na to. Bigay ko yung tips ng benefits ng mga high quality pellet na ginagamit natin mga bossing. Yung Cosmo Green pellet, malakas yan magpa-darken ng ating mga isda. Tapos yung Mutant Red, malakas yan magpa-pula at saka mag-enhance din ng color ng ating mga isda. Ganon din yung Hickory Red, pampa-darken at saka pampatingkad din ng kulay. Tsaka meron siyang probiotic na kasama. Ganon din yung Mutant Red. Meron na rin siyang probiotic. Dun sa kaninang video, may nakita kayong tubi. Simula mga 3 weeks old to 1 month and 2 weeks, pinagtubi ko sila. Pero minsan, binabatoan ko sila ng Hickory Red kasi malilit pa yung butil na yun. Kaya na nilang kainin. Kaya medyo gumanda na rin kaagad yung kulay nila. Mga 2 months old yan, nagmi-mix pellet na ako, tapos binababad ko na sa custom mix for 1 hour. Tapos every 1 to 2 hours, nagbibigay ako paunti-unti. Malambot na yun kaya kahit hindi pa nila kayang kainin, pinipitas-pitas nila, nakakain na ng goldfish natin. Yung Shogun Blue pellet, para rin siyang Cosmo Green, pampa-darken ng color. Meron ding Shogun Red, color enhancer din yun. Pero para sa akin, mas effective yung Cosmo Green, pang dark ng mga goldfish. Pag gusto nyong mawen yung goldfish nyo, damihan nyo yung Hickory Lionhead. Yan talaga yung hindi nawawala sa mix pellet ko, yung Hickory Lionhead, kasi mahilig ako sa mawen na goldfish. Tapos dati nagamit din ako ng JPD pellet. Yung JPD pellet, for wen growth din yun, tapos may probiotic. Kaya maganda rin combo yun, yung Hickory Lionhead at saka JPD pellet. Tested na rin yun na nagpapawen din talaga. Tapos ang pinakamaganda talaga para maganda yung appetite nila, haluan nyo ng Misuho pellet. Yun naman, pampabelly drop, pampaganda ng body. At saka, mas tumatakaw yung isda. Pag minix nyo yun sa pellet nyo, para silang nababaliw. Ang bilis nilang maubos yung pellet nila. Kaya, PM nyo si Boss Carl Roque. Bibigay ko yung Facebook page niya para matry nyo. Umorder kayo sa kanya. Maganda talaga yung Misuho. Ihalo nyo sa feeds nyo sa inyong goldfish.
Direct kayo kay Boss Carl Roque kasi legit yung Misuho niya. Di katulad nung na-order ko nung last time sa Shopee. Na-fake ako kaya tinigil ko yung Misuho kasi hindi na siya katulad nung dati na nababaliw yung goldfish ko. Kaya nag-offer sa akin si Boss Carl Roque na legit yung supplier niya ng Misuho. Pinakita niya rin sa akin, pagbato niya sa tank niya, talagang nababaliw yung goldfish niya, talagang kinakain agad. Kaya trinay ko, ganun din yung result sa akin. Nung unang pag-groom ko, yan yung ginamit ko dati. Kalila Hisoka at saka kay Ace. Kitang-kita nyo naman yung resulta, napakaganda. Tsaka 3 months pa lang, naging 14 cm na sila. Kaya maganda talaga may Misuho kasi syempre, pag matakaw yung isda natin, pag may gana sila lagi kumain, bibilis silang lumaki. Tsaka yung mga pellets na hinalo natin, makoconsume din nila. Di mas effective yung grooming style natin sa kanila. Ito na si King, almost 2 months and 2 weeks na siya sa video na to. Kinuha natin yung pangalan niya sa Tekken, yung fighting game yun sa PS. Kasi Tiger yun sa Jaguar sa Tekken. Kaya yan yung pinangalan natin. Pero female siya. Dito sa video na to, yan 3 months old na si King. Grinom natin siya dito sa RepTab for almost 1.5 months. Yan, kasi dyan ako nag-groom mas napapa-enhance ko yung color nila sa RepTab. Siyempre sa grooming, number 1 talaga yung water quality. Daily water change, at least 50% ako daily. Tapos yung mga dumi, lagi kong sinasipon. Tapos nagtitrim ako ng algae. Tapos yung filtration, yun number 1. Kailangan madami kang media sa filter mo para mas madaming good bacteria. Isa pa yung oxygen. Kailangan malakas yung aeration nyo para yung dorsal nila hindi bumagsak. At saka nagpapabilis din ng paglaki yung magandang aeration. Ayan na si King for almost 4 months grooming. Ang laki niya kagad. Tapos yung kulay niya, orange na orange, mga lodiness. Ibibreed din natin to someday si King. Ayan yung mga kapatid niya. Ito si Toguro, kapatid niya yan. Siyempre after 4 months grooming sa RepTab, nilipat natin sa Showtank para ma-enjoy naman natin yung view sa kanila. Nakita niyo yung DIY filter ko, ang laki. Mas maganda talaga, malaking filter tapos maraming medyas. Talagang laging malinis yung tubig. Nakakatuwa. Hindi ko akalain na balang araw makakapag-breed din pala ako ng goldfish. Dati iniidolo ko talaga si Lux Goldfish. Sa kanya din ako kumuha ng tips sa breeding. Pero yung pagbe-breed ko, si Boss MFL talaga yung nag-guide sa akin. Kaya mas naging effective yung breeding natin. Nakakatuwa ganda ni King. Hindi ko akalain na magiging ganito yung itsura niya paglaki. Tsaka mga bossing, napakahalaga din ng direct sunlight. Kaya ganyan katingkad yung mga kulay ng mga goldfish ko. Talagang tutok na tutok sila sa direct sunlight. Talagang napakainit ng tubig ng mga fish tank ko. Kasi mula 7 AM to 5 PM, talagang sapul na sapul sila ng araw. Kaya kahit boost feed ako, ang bilis digest ng mga pagkain nila. Yan ang kinaganda ng outdoor setup. Hindi mo na kailangan ng full spectrum light tsaka heater. Di katulad pag indoor, kailangan mo yung mga yun. Talagang tataas yung electric bill nyo. Ang downside naman sa outdoor setup, pati groomer,
mangingitim, matataning sa araw. Tapos pag uulan, kailangan mong takpan kasi nagkokos ng sakit yung acid rain. Ang problema din sa outdoor setup, ang bilis lumago ng algae, kaya araw-araw mo talagang ititrim yan pag nagwa-water change ka. Pero ang green algae or lumot, napakadaming benefits niyan sa goldfish natin. Nagpapalinaw ng tubig yan, nag-a-absorb ng ammonia, tapos natural food, color enhancement sa goldfish natin, tsaka pampaganda ng digestion. Pero yung mga filter nyo, pag glass, lagyan nyo ng cover kasi pwedeng mag-overflow yan pagka nagkalumot. Kaya yung mga DIY filter ko, Durabox lang, hindi nilulumot yung filter sa loob. Na-experience ko na kasi yun mga bossing. Glass filter yung ginamit ko tapos naglumot, umapaw yung tubig sa filter. Di naubusan ng tubig yung tank. Buti maaga ako nagising, naabutan ko yung isda. Tumatalbog-talbog na sa loob, buti nakasurvive pa. Ito na si King for almost 5 months. Grabe. Orange na orange yung kulay mga bossing. Effective talaga yung mga mix high quality pellet natin at saka yung custom mix. Gagawin ko talagang breeder to. Hanapan ko ng magandang pares na male goldfish. Bigyan ko din kayo ng tips mga boss kung paano mag-video ng goldfish pagka sumali kayo ng mga online show. Yan, number 1, malinaw dapat yung show tank nyo. Tapos blue background. Tapos kailangan malinis yung tubig. Ang ginamit ko dyan, 50% mineral water tapos 50% galing sa main tank. Kailangan walang watermarks. Yan kasi din yung tinitingnan ng judges, yung effort nyo sa show tank nyo. Tapos dapat walang mga dumi sa ilalim. Ito pala si Boss Carl Roque, yung merong Mizuho na legit. Tapos yung Cosmo Green, ayan, kay Boss Cosmo Rancho. Kaya order na kayo mga bossing. Balik tayo sa tips ng pag-video sa goldfish online show. Yan, yung mga dumi ng goldfish na yan, dapat wala yan kasi minus points yan sa judges. Tapos pag may blue background kayo, hindi maganda mag-video pagka direct sunlight kasi yung reflection hindi maganda sa video. Minus points, hindi napapansin talaga yung ganda ng isda. Kaya mas maganda 6 PM kayo mag-video tapos maglagay kayo ng ilaw. Napansin nyo naman yung unang video kanina sa show tank, mas maganda talaga tignan. Tapos for 2 days, no feeding ako pagka sasabak ako sa online goldfish show para maganda yung swimming pattern niya. Kasi pag bloated yan tapos naka boost feed, hirap siya lumangoy, pangit yung swimming pattern niya, di minus points kagad yan sa mga judges. Yan pa naman yung number 1 na tinitignan nila, yung langoy talaga. Tsaka pag lumangoy sila mga boss, dapat nasa gitna lang, paikot-ikot. Lahat ng angulo ng goldfish nyo, makikita ng judges. At saka hindi sila sumusubsob, hindi sila kumukuha ng hangin sa taas. Kailangan nasa gitna lang, kalmado lang. Nakalimutan ko palang banggitin yung feeding routine ko. Mas maganda from 7 AM to 5 PM mga boss. Pwedeng 1 hour, babatuan nyo sila ng pagkain, pwede rin every 2 hours. Tapos every Sunday mga bossing, hindi ako nagpapakain. Fasting sila. So nagpapakain lang ako Monday to Saturday. Ang grooming style natin sa mga to mga bossing, pure pellet. Pero nagbabalak na ako sa susunod na grooming ko, mag-i-steam egg na ako, tapos minsan magpapakain din tayo ng 2B-Pex. Yang orange head, tsaka yung BTO, tsaka yung maliit na tiger. Ayan yung breed ni Boss MFL Goldfish. Kapatid ng Grow Out Challenge na War of the Groomers. Okay mga bossing, hanggang sa muli. Sana nakatulong itong video.
Kaya please like, share, and subscribe and hit that notification bell to keep you updated, and God bless.